Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, talagang matindi na naman. Breaking news. Itong ating bibigyan ho ng daan para talakayin. Dahil tuluyan na ho. Na tinakbuhan. Tuluyan ng tinalikuran. Baka natakot dahil ayaw makontempt. Itong dating Presidente Digong, sapagkat nagkaroon ho ng formal na pag-imbita sa kanya diyan sa ginaganap na hearing sa Senado tungkol dito sa war on drug na peke na napakaraming buhay ho, libo-libong buhay ang kinitil sa pamalakad ho nitong dating Presidente Digong kasama ang kanyang mga kasangkot down to the line diyan po sa PNP na ito po ay siyempre ang arkitekto dito na pangalawa itong HPB4 na si Senador Bato. Ayaw hong sumunod talaga talagang matigas ang ulo ay ayaw sigurong makulong nito sa Senado mga kaibigan, kaya tuluyan ang tumakbo. Ikaw ba ay magtatago din katulad ni Kibuloy? Datapuat sa puntong iyan mga kaibigan ay formal ho na kinumpirma ni dating Presidente Digong na hindi talaga siya a-attend ng Senate ng investigasyon diyan sa Kamara sa pangungunan ng ni Representative Bini Abante. Siya po ang chairman na nag-iimbestiga mga kaibigan. Ano po ang magiging bunga nito? Ang tanong. Ito nga ba ay hanggang doon na lamang na kapag ayaw ni Digong ay wala bang kaukulang parusa dito mga kaibigan? Sapagkat ayaw niya pong umatindi. Ayaw niya talaga mga kaibigan. Hanggang doon na lang po ba yun? Sa akin po pagkakaalam ay pwede ho itong arestuhin mga kaibigan. Ang tanong, may bayag ba naman itong mga nasa kamera na nag-iimbestiga? Na ika nga po sundin ang rules kapag inimbitahan ang isang katulad ni Digong. Mayroon po ba silang nakahanda na gagawin dito? Plan B. Kung may plan E sila, na ipatawag si Digong, dapat meron silang plan B. Hindi po tayo nagtuturo dito, hindi nagmamarunong mga kaibigan. Ano ang plan B? Ano ang binabalak ho? Baka naman may binabalak itong kamera na ika nga po kapalit ng hindi pag-attend at pagtakbo ni Digong sa investigasyon diyan po sa kamera. Mga kaibigan, isubscribe nyo po ako kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel. Sabay-sabay pong i-like natin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, patuloy po tayo para sa lubos nyo pong pangunawa. Mga mahal kong taga-subaybay, ay gusto ko munang ibahagi sa inyo itong artikulo na nagpapatunay na itong dating Presidente Digong ay tinakbuhan na ang investigasyon diyan po sa Kamara. Ay talagang natatakot siguro ang makontem. Di ba? Mga kaibigan, ito po, nandiyan po, ipa-plus ko sa screen ang resibo na buhat sa DZXL News. Makikita nyo po ang sinasado nito, babasahin ko. Former President Rodrigo Roa Duterte hindi sisipot sa pagdinig ng House Committee on Human Rights hinggil sa umano'y nangyaring extrajudicial killings sa ilalim ng kanyang war on drugs, ayon kay dating Presidential Spokesperson Harry Roque. So kinumpirma ho. Nandiyan po sa screen ang katibayan.
kinumpirma ho ni Atty. Harry Roque na hindi po dadalo sa pagdinig itong dating Presidente Digong. Talaga, yan ang takot siguro, ano? Kaya ayaw, Ang tanong, mga kaibigan, hanggang doon na lang po ba yun? Payag po ba kayo? Gusto ko munang kunin ang inyong panig, mga mahal kong taga-subaybay. Yung pong inyong public opinion upang unawa nyo dito. Gusto ko pong magtanong sa inyo. Ano po ba ang dapat gawin dito kay dating Presidente Digong kung ayaw po siyang umattend ng hearing diyan po sa Kamara tungkol sa pagdinig nitong war on drugs? Sa palagay niyo po, ano ang nararapat na gawin dito ng kinahukulan ng komite, chairman ng komite diyan po sa Kamara? Any reaction po? Yan lang kung isasagot nyo dyan. Yung iba ang isasagot diyan ay dapat makontempt o isyuhan ng warrant of arrest. Di ba? So, wag po kayong matakot magbigay ng anumang public opinion diyan po sa comment section. Mga kaibigan, tayo po ay pinagmamalaki natin dahil hindi pa naman nagkakaroon pa ng panibagong hearing itong tinatandaan ko po at tinanim sa aking kukote. Itong binitawan ni Representative Abante na may patutunguhan itong investigasyon na ito at mananagot. Ang sino man dapat managot. Alam ko ang gusto mong ipunto. Representative Abante. Sana ho ay marinig ko sa inyo. Mga mahal ko diyan, ika nga po, mahal natin yung mga yun di ba? Mga congressman, mga nasa Kamara. Ano po ba ang binabalak nyo dito? Hindi ko naman ho kayo pinapangunahan dahil kanina lang ho naglabas itong sinangapahayag ang kampo ni Digong na talagang hindi ho siya attend ng hearing. Ano po ba ang binabalak nyo dito? Ay sana ho magkaroon po kayo dito ng matindi na nauukol, legal na paraan, kung ano man ang kapalit dito sa pagtanggi ni dating Presidente Digong na umattend diyan sa hearing sa Kamara sa pamumuno mo, Representative Abante. Dahil ayon po sa aking pagsasaliksik, ayon po sa aking pagkakalam, na sinamahan ko po ng pagsasaliksik, ay may gumugulong ho kayo diyan na batas, rules of law, diyan po sa inyong Kamara. Na kapag ang isang tao ay hindi ho umattend, pagkapag ang isang tao ay inimbita nyo at tinanggihan ho ang inyong imbitasyon diyan sa pagdinig sa Kamara, ay mayroon po kayo nakasunod na subpina. At pagkatapos po na yan, subpina na yan, ayaw talagang umattend ho nitong inyong inimbitahan. Ang alam ko ho, ayon din po sa aking pagsasaliksik at nangyayari po talaga diyan sa Kamara, katulad na nangyari kay Kibuloy, ay pwede ho kayong mag-issue ng warrant of arrest. Hindi ko po kayo pinapangunahan dahil balay nyo ho, baka madinig ko sa inyong mga pahayag din isang araw, di ba? Dahil kanina lang ho naman lumabas ang konfirmasyon galing kay Duterte na talagang hindi yatin. Kaya't mahal naming nandiyan po sa Kamara na mambabatas, lalong-lalo na po sa pangunguna ni Representative Abante. Gusto po namin marinig sa inyong panig sa pamumuno mo dahil ko po ang chairman ng komite. Ano po ang nauukol niyong aksyon dito kay Duterte dahil kinumpirma niya na hindi po siya a-attend ng hearing diyan po sa Kamara sa iyong pinamumunuan, Representative Abante. Mga kaibigan, alam po naman natin
Katulad ng naipaliwanag ko. Sana hindi lang sa maliliit na tao na iniimbitahan diyan sa kamera. Ang iniisyuhan ng subpina kapag ayaw umattend, ang inaaresto, iniisyuhan ng warrant kapag ayaw umattend ho. Sana po kahit katulad ni Duterte ay ganun din po ang mangyari dahil sa batas po na tama ng Republika ng Pilipinas. Ipatupad yan, mahirap o mayaman, ma-influensya man o hindi, dapat pantay-pantay ho. Yan ang gusto kong ipunto. Hindi po tayo nagko-conclude, inuunahan ko na po kayo. Sana po ganyan po ang mangyari na marinig natin kung ano ang aksyon nitong kamera tungkol dito sa issue na kinumpirma ni Duterte na talagang hindi po siya attend. Kapag hindi po nangyari yan, mga kaibigan, itong subpina, kung ayaw umattend, at kapag kung talaga nagmamatigas, kapag hindi po nag-issue ng warrant of arrest para arestuhin po diyan sa kamera, ay may pinipili po ang batas ng Republika ng Pilipinas. Hindi po pantay-pantay, labo-labo, kuro-kuro. Ika nga po kung sino lang magustuhan nyo na ika nga ipatupad yan. Walang ngipin. Labo-labo. Kung sino lang gusto nyo na ganunin. Di ba? Alam ko nakuha nyo. Ang gusto ko ipunto dito. Kaya abangan po natin, mga kaibigan, dahil importanteng mahalaga ito pong investigasyon na ito. Para maging daan ho tungo po sa katotohanan tungkol sa malaking issue na war on drugs. Subalit kung hindi po ito may imbitahan, useless po ito. Dapat hindi na ho kayo nagkaroon ng hearing diyan po sa kamera tungkol dito sa war on drugs. Kung hindi ho mapapatawag itong ika nga po'y dating Presidente Digong. Kaya tabangan po natin, mga kaibigan, kung ano ang kahinat na nito, kung ano ang magiging aksyon. Dahil inuulit ko po, may rules po ang kamera. Katulad din po sa Senado, may rules din po ganyan. Muli kong ulitin, napaka-importante ho nito. Kapag ang isang tao inimbitahan mo diyan sa Senado, ayaw isyuhan ng subpina, pagka-issue ng subpina, kung ayaw pa din mag-issue po ng warrant of arrest, yan po ang alam kong rules nyo. Kung hindi nyo gagawin ito, muli kong ulitin kay Duterte, bakit hindi nyo gagawin? Ano ang dahilan nyo? Samantalang hindi na po siya elected ng taong bayan ngayon dahil hindi na siya presidente. Wala na pong malaking hadlang para maging rason ho para ipatupad ang nauukol kung ano man ang dapat ipatupad at gawin dito kay Duterte bilang supli. Dito sa pagtakbo niya, pambastos sa pagdidig diyan sa kamera. Mga kaibigan, huwag tayong matakot. Bakit ka matatakot kung wala kang tinatago? Duterte, bakit ayaw mong umattend? Ayaw mong makulong sa Senado? Ayaw mong makontempt? Ang Beresore, diyan sa kamera na Senado, ang Beresore, kung nasabi ko ng Senado, ayaw mong makontempt diyan sa kamera? So abangan po natin, mga kaibigan. Naku, kinulang na po tayo sa oras. Kabang-abang po ito dahil ang importante po dito ay justice at maipatupad po ng tama kung ano man ang rules diyan sa kamera na dapat ipatupad sa mga resource person, sa mga nag-iislab at tinatalikuran ang imbitasyon. Dapat hong maipatupad talaga yan. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Isang like lang po sa video na ito. Sa comment section po, pwede po kayo mag-iwan ng anumang public opinion. Bye-bye. Palapakan.